Yan. Pinapantay mo dati. Hindi ka pumunta natin si Kuya Ate. Dali siya na. Nandun sila sa rakilatan. Inumin mo na. Kalaki pa? Wala. Dapat lalak. Kananigan eh. Kananigan. Iya ko rin. Kaya lang. Apa po? Kanya po meron lang matangkap. Pwede rin po meron. May sakit dito. Bakit matangkap? Hindi pa matula na eh. Huwag excited ko. Dapat ko lang. Dumeng. Dumeng. Pwede ako Kinet ko kayo ni. Kinasya ka rin. Wala problema. Pinicturean Kaya lang, punta tayo church bukas. Kinasya ka rin. Anyang kumet ko libutan. Linog yan. Linog yan. Tsaka akit po yung mga... Ikaw ba ang gamitan sa sisipan mo? Ano niya? Sisipan mo lang. Pinsin lang. So wala tayong supporting. Wala tayong Oo. Ganda lang yellow and red ni Mami tsaka ni Darang Luz, oh. Oh, tapos sasabayan mo ng zoom. Po. Nananuntok, makabulot ko. Ay, bumbunan ko yung malaki. Galing, oh, yellow and red. Tama niyo po naman. Aba! Lupot rin ka na yung takbo na! Pag nakita mo ako, magmamano kami. Uy, lola mo. Isa naman, hawak mo yung handle sa dito sa ilalim na ako sa dito. Parang ginagawa sa
Hindi naman tigas ulo niya. Mag-like ka na ba? Ayun, siya ako na lang. Mag-like ka na. Mag-like ka na. Nasa, ganyan eh. Habaan mo to. Kilikili habaan. Taas mo. Ay, makapira mo ka dyan. Okay, ilabas ko lang ng konti. Pizza. No option. Pizza. Para nag-zoom in, zoom out ka. Mababa kasi ang tripod mo sa iyo eh. Oo nga. Taas mo. Dapat yung height mo. Hindi ka Yan, smile. Smile. Ikalago ko na ito. Eh, syempre, souvenir. Yan, close up po yan, close up. Kanya-kanya may, hindi na ako may. Eh, palit na ito ang kuya, bako. Ay, silitrat. Ay, tao. Talaga. Apo, kami? Letra, ay tao. Ay, tao, Jack. Ano pangalan niya? Jack. Jack. Pinito, Jack. Ay, Jack. Oh, Jack. Ano? O siya naman, ang pangalan mo? Iha. Anak ka ni? Pinsan kita, pamangkin? Ah. Kanino? Sa'yo rin. Ay. Ano pangalan niya? Jonah May. Ang bilis, no? Ngayon mga tito na tayo. Hindi ko matanggap. Feeling ko bata pa ako eh. Ikaw, pangalan mo? Jo Marie. Jo Marie. Ilyana the third. Anak ni? Nancy. Nancy rin, okay. Bigyan mo laruan. Ayun, nakikita pa na natin eh. Bab. Yun, oh, close up. Parang ano? Ayan o. January 8, 2005, Saturday. Close up. Yan. Close up mo isa-isa. Tapos, ini-interview ko, ano? Yan, o. Ang pogi ng kontrato. O. Siyempre, kasi, ano? Ito, dami ito. Bena, kami ito. O. Interview ko. Nakukuha ba yung ano? Di ko. Atin yung still photo yan. Opo. Shut up. Yun. Para sa aking mga apo sa tuhod, saka sa talampakan. Sana makita nila, marinig yung mga sinasabi ko sa kanila ngayon. Ngayong taong 2005.
ano, January 8, January 2025. Sana'y makita nila ako kahit na sakali mawala na ako sa mundong ito. Ilan taon ka na, Dars? 65 ko lang naman. So, tama na ba yan? Lahat ang gusto sabihin, Dars. Sige. Ay, tama na yun. Meron kang 2 minuto. Sige pa. Ilang minutes nga pala. Anything goes. Okay. Oh, Next. tama na yun. Ay, wala pa naman sila. Ako, pache kahit pa na iyo, paparuga, pache, lilikulay. Ikaw pala. Papang Eduardo. Wala na mga sabihan na nga po, bumuot ang ilang dagol. Ako magandang sasabihin ko dyan. Magandang sasabihin ko dyan. Hindi ko sana nga po, wow, may kakaalugod kayo. Butangi kayo na yan, wala na kami. Palagi tayo kanito yan. Makarente na ka, makarente. Sabihin mo, Mike. Tagalog. English! Tagalog, English ang Tagalog, di English. Bisaya. Bisaya. Ilocano. Okay, Ilocano. Papang Eduardo, pila na ka, Bob? Oh, ito. Ayan, ayan. Ilan taon ka na, Bob? 60 na. 60. Ilan na ba po nga po nyo? Ha? Ilan na po? 15. 15. Sakto na kanita. Labilo lima rin ang po mo. Pilan lang anak mo. Pilan lang anak mo eh. Alam, deg mabi. Pilan lang. Alam. Deng kakachiluseng. Ma, O rin kayo kakachiluseng, pilan lang. ko balong ginaya. Bakit? Sige. Tuloy, tuloy. O, nano mo, sabihin mo ka rin kay Apo. Parang nga po mo na. Maging manuyang. Oo, po sa taon nila. Yan. O nandang manuyan kung magagana kalangan. Alip, hindi nga po mo. Po, tangila naman mag-asawa. Muling yan, ang gayang alataan at yung pa yan. O na yung agyan at hindi. O ninubang magpayan, daralan. At si mag-asawa. Kay, wala na ko. Akita yan. Biro mo, 30 banwa o 30 banwa, mag-usang yan eh. Sabi mo pa rin nga po mo, ako takay, ba, ilolo din pa, sigara rin pa. Oo. Ganun ba rin ba? Ano naman tayo naman yung boss ko. Okay, go. Sa aking mga apo, ito si Lolo Bernie. Hindi pa ako matanda. 58 pa lang ako, pero kayo, mga 20 years from now, mga binata na kayo, may mga asawa na kayo. Sana, pag magpakabait kayo. Unang-una, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Kailangan, pag-aralan ninyo salita ng Diyos para matutuhan ninyo ang matuwid na daan at sundin ninyo para pagpalain kayo, para maganda magiging buhay nyo. Buhay spiritual, emotional, physical, pati pagpapalang financial, material sa inyo. Yung mga may asawa, huwag kayong mag-aaway. Di baling mag-aaway kayo, biro lang ito. Paggabi kayo magbuno. Pero pag lalo na sarap ng mga anak ninyo, huwag kayong mag-aaway. Kasi yung mga anak ninyo, kung anong naririnig nila, kung anong nakikita nila, yun ang susundin nila. Maging maganda kayong modelo sa inyong mga anak. Basta may galit ka kay misis, yung walang nakakakita, dun mo kagatin. Yung kagat na matamis. Huwag mong iparinig. O, yung kagat na nakakakit sa langit. Ha? Ika nga, huwag kang bulgar. Oo, huwag kang bulgar. Tama yan. Kaya nga mga apo, tandaan ninyo, ito kami mga tito-tita ninyo, kinakausap namin ang mga apo. Darating yan. Kailangan talaga magmahalan kayo ng gusto. So, yun lang mga apo. Kung sakali man pagdating ng araw, wala na ako, itong CD na ito, itong record na ito, panoorin naman ninyo para makita ninyo kung kung anong itsura ni Lolo. Diba? Ay baka may kamukha ako sa inyo pagdating ng araw.
Eh, maswerte yung kamukha ko dahil pogi. Di ba? Pogi. Ha? Ganon. Di ba? O, yun, ganon. Papogi si Lolo. So kayo, magpapapogi rin kayo. Tingnan ninyo. Kung hindi lang ako kalbo, bata pa ako eh. Pwede pa akong, wala si Lola, pwede pa akong manligaw. Katulad ni Lolo Eduardo, ito. O, tingnan niyo si Lolo Eduardo. Tingnan niyo si Lolo Eduardo. O, palalagyan ng pustiso, pwede pang manligaw. Kaso, naririnig ni Lola, baka daw mapapalo. Di ba? O, anong sa inyo? Ayan, si Lolo Eddie. Ito ang playboy ng Valencia family. Kamukha ito ng artistang si Romeo Vasquez sa si Fernando Po Jr. ng bata pa siya. Ngayon, 61 anyos na siya. 61, di ba? O tingnan ninyo, pogi pa. Kaya kailangan talaga kayo mga apo. Yan. Mga apo, makinig kayo. Kailangan relax lang. Kailangan, huwag niyong didibin masyadong buhay. Kailangan manalig kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa Kanya, susunod kayo sa salita niya. Mabuhay ang Pilipino. Okay. Pogi, no? Mga po. Tama ba mga po, pogi? Kamukha ninyo si Lolo. Magpapogi kayo. Cut. Go. Talikod kami, Ako ang inyong ama at lolo, Percival Valencia kung tawagin, Kuya Percy o Ka Percy. At bago ako magsalita, ituturo ko muna ang inyong lola o mama, ayan. Yan si Lola. Ayan. Pasok ba? Pasok. Si Lola. Yan. Yan si Lola, ganda. Yan yung kalumere ka. Yan. Ayan. Now, I'm Lola. 12 o'clock. Yan ang Lola Yan ang Mirla. lola Mirla nyo. Pagdating ng araw, wala pa kaming apo. And Wala pa kaming apo. Pero 12 o'clock. how we wish na magkaroon na. 12 o'clock na ako ngayon. Ngayon, ito ang panganay namin, si Lola Luning. Beauty yan. Beauty. Naging Miss Philippines. Ngayon, ang kasunod, 6 kaming magkakapatid. 6 lang, 6. Wala kaming kapatid sa labas. Solid. Ito ang kasunod. Ito. Ito si Lolo Eddie. Yan ang pinakapogi. Sabi nga ni Lolo Bernie kanina, kamukha siya ni Romeo Vasquez. No? Nung hindi nakapaligo ng maligamgam na tubig. Ngayon, ang sumunod sa kanya, siya. Si Lolo Pogi. Si Lolo Pogi. Ayan, Lolo Pogi. Siya ang ating spiritual advisor, spiritual consultant dahil siya pastor. Si Pastor Bernie. Lolo nyo yan. Ay mga po, Lolo nyo yan. sana nagkita-kita tayo, pero makikita pa Ngayon, ang kasunod, yun. Yun. Ngayon, ang kasunod ko, si Lolo Doño, wala pa. Nasa Tarlac parating. Ang bunso, eto, kamukha ni Vilma Santos nung araw. Yan, no? Yan si Lola Luzño. Pag nung maliit yan, ang pangalan niyan, Mochi. Bakit mochi, Bob? Kamochi. Ang mochi yung Oh, ngayon ako, lamay. ang pangalan ko nung maliit ako, Eto. Eto, burat buto, kamantigi, palu-palo. Asawa na yapon pa ko. Ngayon, yung kasunod ko, wala pa si Lolo Doño. Si Doy Balong-Balunan, ako Percival Atay-Atayan. Itong si Pastor, yan si Pentot. Pentot yan nung maliit yan hanggang elementary Pentot, pero pinaganda nung high school, Bilak. Ito, si Lolo Eddie nyo, ito hindi tinatablan ito maski anong palo dahil malikot. Kaya tawag sa kanya, kabog. Palaging kinakabog. Ngayon, mga anak at mga lolo, itong ama nyo at lolo nyo, magsi-56 anyos na. Ibig sabihin, nandun ako sa Launa. Ngayon, napakagandang pagkakataon na ito at
pinlano ito at kinumbida kami ni Lolo Berninyo para nga kaming magkakapatid, mag-aasawa, gano'n. Magkaroon ng reunion at mapag-usapan ang magandang future sa bawat pamilya namin at saka kung paano ang pagtutulungan namin at saka yung masidhi at maigpit na samahan namin bilang iisang dugo at iisang pamilya. Ngayon, ako, anong petsa ngayon? January 8, 2005. Wala pa akong apo dahil ni isa sa mga anak namin ni Lola Mirlanyo, wala pang nag-asawa. Ngayon, pagdating ng araw at kayong mga anak ko, lumagay sa tahimik, magkaroon kayo ng mga anak, natural magkaroon ako ng apo, ito lamang ang aking hinihiling at ito lamang ang hinihingi ko sa inyo. Una, panatilihin sana ninyo ang magandang heritage na minana namin, kaming lolo at ama nyo, sa aming magulang. Na yung magandang karakter, attitude, yung pakikisama sa tao, at saka yung magandang hangarin para sa bayan bilang isang tunay na Pilipino. At saka yung magandang pag-uugali, yung kabaitan, yung mapagmahal sa asawa, gano'n. At saka yung kasipagan. Ngayon, ang lahat ng ito, siyempre wala naman tayong magagawa, ang lahat ng ito, kung walang blessing at guidance, doon. Panginoong Jesus. Si Lord. Lord Jesus. Jesus. Yan o, letter J. Jesus. Tandaan nyo yan. Kailangan wag maalis dito sa ating puso. Sapagkat siya ang gumagawa ng ating buhay. Tayo, kasangkapan lang. Kaya, kayong aking magiging mga apo at kayong mga anak, sana itong magandang simulain na minana namin sa aming mga lolo't lolo, ito pagpatuloy ninyo kasi wala namang ika nga ibang magpapatuloy nitong kagandahang simulain ito kung hindi kayo. Kaya ako'y umaasa at ako'y nagdarasal at ako'y labis na hiningi sa Panginoon na sana kayong aking mga anak, kayong aking magiging mga apo, magmahalang kayo ng labis. Huwag kayong mag-aaway-away, lalo na sa pera, lalo na sa ano pa mong bagay. Ang importante, yung magandang samahan, yung pagmamahalan. Kaya sana, huwag niyo akong biguin. Siguro, 20 years from now, 20 years from now, kayong magiging mga apo ko, magiging dalagat binata na rin. Sana mapanood nyo ito. At ang sinasabi kong ito sa inyo ay magsilbing isang ay alaalang kailanman ay hindi magbabago o kailanman hindi mabubura sa inyong mga isip. Kaya mga anak at mga apo, mahal ko kayo. Sana ipagtanong nyo kung kung sino ang inyong ama o lolo. Sana ipagpatuloy nyo ang magandang simulain niya na pinundar natin. Kita nyo, 56 ng ama nyo, lolo nyo, pogi din. Pogi din. So, at saka pala, sana pagdating ng araw, magkaroon ako ng apo, na magkaroon ako ng Percival Valencia Jr. Ayun, request. Okay? Personal request. Yes, personal request. Kung sino man sa inyong mga anak ko, ang magkakaroon ng anak, sana tuloy nyo yung pangalang Percival Valencia III or Percival Valencia IV. Kasi ang pangalang Percival, Knight Chan, Sir Percival the Pure ng Knights of the Round Table. Okay? Okay. Bye-bye! Okay. Thank you. Sa minute, iyak muna siya. Sila hindi Sana nga tirore, dahil nga na ako ninin netong. Siyempre, dalagala pa.
Mhm. Hindi kayo amo. Kanyang ko ng daily, dalaga na pa yan. Sabihan mo, edad, kabilang na edad. Ganyan mo, di na makuha. Sabi namin edad mo. Ya ko eh. Nakalimutan ko palang bagitin yung mga ano. Tamo. Ne. Eh, kumaili. Hindi pa pakaili kayo. Ay, hindi ka niya ko itsura. Sabihan mo na mo, Luz, panay ko rubong malinyo. Ano namin, alin, may pangakanyan. Panay ko rubong malinyo. Panay ko sasaysig o tenay panting gabon. Ay, pangalan. Ay, Sige na. Ready, go. ngeni, ako'y nanoy sabihan ko. Lola Luz. Oh, ako'y peka buso kaya kaming nikakapatid. Adwa kaming babae, pangani, ampoy akong bunsong babae. Apat la rin lalaking kong sunod-sunod makalibutan. Tagalog. Okay na. Eh, kung mo Ilocano na asawa. Lalo pa lang eh. Kaya ka-digit nyo. Kaya hindi na. Bahala nga naman yung isang Pwede bang dugsungan yung akin? Oh, ngeni. Dudugsungan natin dahil kung magkaroon ako ng manugang na Ngayon, foreigner. What's that? 49 years old na ako. 49. Eh, the birthday ko lang nung bagong taon, 2000 na pala. 2005. Wow, 2000 year, 2005 na pala. 49 years old na ako. Ngayon, tatlo lang ang mga anak ko, puro babae. Panganay si Christina. Tapos si Irene at saka si Ambunso, si Joanne. Ikaw. Sa mga apo mo ba, Dars? Ano yung gusto mong i-impart na legacy? Yan. Sa magiging mga apo ko, Yan. ang mensahe ko lang, sana maging mabait kayong lahat. Kikiyak na. Maging masunog rin sa mga magulang nyo. Tumutulo na po ang luha. Nagiging dramatic actress. Ano pa? Na sana, ano? Sana maging maganda. Sana ang lolo dito. Pakipasa ka na yung lolo. Oh, May lolo dito. Pagtulungan nyo na wala ba? pala si Lolo Lito muna. Turo mo yung mga kanya. Sige na, Ba, hindi. Pakilala mo. si Lolo Lito. Gusto mo sabihin, ituloy mo. Ikaw na. Oo, sige. Menyo na ka. Short talk. Sige na. Si Lolo naman, si Lolo Kasi Lito. Romel, ang tita mo medyo nervyosa eh. Kaya ganito na lang. Halimbawa, yung mga magiging manugang namin, Yan. saka yung magiging apo namin. Yan. Sana maging mabait sila sa mga magulang, katulad namin o katulad ng mga nanay nyo, mga lolo nyo. Ganon din sila sa mga tatay at nanay nila. Sana, Mga in-laws. sana Kailangan mamanayin mababait ninyo lahat. hanggang sa mga anak pa lang apo namin. Oh. Ano yung binili mo? Binanggit mo lang sila. Sana maging mabuting bata, masunurin. Maka-Diyos na. Unang-una, wag nilang kalimutan ng Panginoon. Although medyo nakakalimot kami ng konti. Huwag pa rin sa... Last 30 seconds, naglobat Huwag lang kayong ako. umalis sa amin. Sa ganung kailangan kayo, lagi kayong maka-Diyos, lagi niyong alalahanin. At maging magandang pamumuhay niyo sa darating na panahon. Okay. Nagmamahalan kayo. Safe. Naglobat. Okay, lobat na. Si tita naman. Napagtang ko muna. Kadugtong. Natututok ako dapat. 1. At meron pala akong mensahe sa aking mga anak na pagdating ng araw at kayo ilalagay na sa tahimik. Wala akong tanging kahilingan kundi Sa magulo. mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Inyong asawa, mahalin nyo. Unawain nyo at
kailangan maging mapagbigay kayo. Para ganun din ang gagawin ng inyong mga asawa, mamahalin din naman kayo. Wala akong nakikitang pinakamagandang sustansya ng buhay at ng pamumuhay ng tao, kundi yung nagmamahalan ng dalawang mag-asawa. Nagkakaintindihan, nagbibigayan, nagkakaunawaan. Now, if it happens that my son-in-law or daughter-in-law would be a foreigner, I am just appealing or say asking you, my son-in-law or my daughter-in-law, na please love my daughter or love my son. Have a full understanding on her and on him in order to build a solid and a happy family. By then, even though I'm away or I have passed away, still the contentment is there. That Yeah, Aidar, start from the beginning. Ha? Okay. Mga apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Hindi na rin ang babae kay Busita. Siya tingmali kayo ni Maili lang mag-chain reaction. Maili lang. Mag-record ako po. Kadugtong na itang nandun. Pwedeng bago rin, Dars, ulit. Tapos i-edit ko naman eh. Ako ang lola nyo, Lola Luning, panganay sa magkakapatid. Kaya, ano namin, sabihan ko ako nabalo. Nung sakali, dasnan, ako nadasnan, kaya nakuyakit kung maging apo keng tud o talampakan. Nung sakali at chupay ning video ngayon, akit chukoy tsura na ikayo maging apo ko, sana maging nakakayong kalupara rin, matwayo, maging apo yo, tsaka ka rin pisan nyo, kasi balo naman, hindi kami magkakapatad na magiging matsura pa mutus. Kailangan kayo man, napusan nyo yung nanong kegis ng darimpe nga rin o apo yun. Yun panabilin niya kayo, eta naman hanggang mikit, lalo na matuwa na ako. Ilan taon ka na, Dars? 65 pa lang. Kana akit ko. Ngayon, ko lang mga panabiling kaya kayo. Ay nang sasabihan ko, sana kalungan pa mi kalugod yun. Kayong may kakapatad, may pisang-pisan. Uling, yung pamilyata mo, naman matsura pigmulan. Hindi makakaya kasantingan, itang mga lungon kung gino. Uling yan, kegis na may karing minuno, karing apo, matwa ko, kung kapatad, saka sana kayo man, mga niya ng gawa niyo. Ito yung panabiling ko kayo, sana ko kadungan. Yan ang ito. Karing maging apo ko. Bye-bye. Bye-bye. Kailangan kay kamo. May asma ka ba? May asma ka ba? Asma ka. Ano na? May asma ka ba? Oo, mayroon akong asma. O kanino minanay, nalano mga asma rin yung mga apoy tatak. Hindi doon, nagkaroon ako ng asma doon sa TMC, doon sa may usok. Saka yung Pachetin kang allergy, talagang yung sumpuit. Oo, saka yung naninigarilyo ko dati. Allergy. Oo, saka yung pag-uukay namin ng balon, yung balon katubig. Siguro, asma. Kailangan, minunok yung tao. Galing kay Bobsan. Tarlak. Tarlak yung
galing, sinundo ko sila. Ay, si Weng, nasaan? Paano yun yan? Yang yung pamo. Yari rin tayo rin. May kakatulala eh. Ang message, 20 years from now, yung mga po. Apo kayong elimuking kamaw, betang aputa pa kayong tuod, kamput talampakan. Ang ganda, ang message. Kung ano yun ngayon, hindi naman kamukha yung bukas. Kailangan pa nabilinan mo yun. Itang yung mga ngayon na kambayo. Kanya, panabilin tamo mo yan. Yalano na yan eh. Panabilin mo. Ay, ito ang aking mahal na kuya. Nung maliit kami, palagi kaming napapalo. Kaya kami napapalo, palagi kaming nag-aaway. Kasi siya eh. Palagi niya ako ginaaway eh. Oh, kaya nga kabugat tawag sa kanya dahil palaging napapalo. Oh, dumili ka na tabal. Ito si... Bidoy, baling mayan. Kaya talagang siya ang Romeo Vasquez namin. Di ba, kuya? Di ba ikaw si Romeo Vasquez? Di ba? Ako naman si FKJ. Di ba? Okay. Kailangan talaga eh. Dito ba yung mga ano na? Pahinga muna raw, pahinga muna. Pahinga busog ako. Hinihingal. Yeah, get ready. 3, 2, 1, go. Ito ang magandang kasaysayan. Ito si Lolo Eduardo nyo, matanda sa akin yan. Si Lola Luseng, hintayin lang natin. Nandun lang sandali, may ginagawa lang. Si Lola Luseng, pakukwento natin kay Lolo Eduardo kung paano sila nagtanan. Nagtanan ba kayo? Nagtanan? Hindi nagtanan eh. Alam ko hindi nagtanan kasi umuwi ako sa San Simon, sa barrio. Nagtatrabaho ako sa Clark noon. Umuwi ako sa barrio. Inabutan ko si Lolo Eduardo. Malungkot na malungkot. Tapos sabi ni Lolo Eduardo sa lola nyo sa akin, sa lola nyo, ang sabi ni Lolo Eduardo, mahal na mahal ko si Luseng. Pag hindi nyo kami pinakasal, lulundag ako sa ilog. Aba, ang Pampanga River, ang lalim-lalim nun. Biro mo, dahil sa laki ng pagmamahal kay Lola Luseng, lumulundag sa ilog. Tanungin man ninyo. Sige, sabihin mo. Ayun si Lola Luseng, ayun. Ayun si Lola Luseng. Nakikita si Lola Luseng. Ayan. Ayan, okay. Lola. Okay. So, ganun kung magmahal si Lolo Eduardo nyo. Ito, walang biro ito. Kaya kayong mga po, kailangan talaga magmahal kayo. Yun talagang pagmamahal na katulad ni Lolo Eduardo. Isipin ninyo, lulundag sa ilog pag hindi pinakasal. Kaya nga, ginawa niya, yun. Wala magawa si Lola, wala kami magawa. Kaya ngayon, lumitaw kayo mga po. Yun ang kasaysayan ni Lolo Eduardo saka ni Lola Luseng. Kung hindi sa kanila, wala kayo ngayon, di ba? O di kailangan talaga palakpakan natin siya. Dahil, di ba? Palakpakan natin siya. Palakpak. O, tingnan nyo, di ba? O, ayun, yung isa sa mga bunga nila. Yun. Yung magandang babae doon. Yan. Smile. Bunga nila yan. Yan si, ano pangalan? Lorna. Okay, saka si Nancy, yun. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ilang sila? Buhay? Hindi, lahat. 10 ang anak. Yung kay Lola Luseng lang yun. Meron pa ba sa iba? Wala. So, yun ang tanda ninyo. Si Lolo Eduardo mabait na mabait. Hindi nagloko yan. Si Lola Luseng lang ang kanyang mahal. Hindi siya kailanman nagbago. Kaya nga hanggang ngayon, tingnan nyo. Mahal na mahal pa rin niya si Lola Luseng. So mga apo, tandaan nyo, mga apo ko, mga apo ni Lolo Percy nyo, mga apo ni Lolo Doy, ni Lola Luz, ni Lola Luneng,
Tandaan ninyo, kailangan gawin ninyong modelo si Lolo Eduardo dahil one woman man. Oh, One woman man. one woman man lang siya. Hindi siya nanligaw. Wala siyang minahal sa kanyang buhay, kundi wala, isa lang. Oh, di ba? Kaya tandaan ninyo yan mga po, pagdating sa tapat na pag-ibig, dalisay na pag-ibig, wala nang ubra pa kay Tito Eduardo. Kaya yan ang tandaan ninyo. Okay? Lolo Eduardo na. Oh. Oh, yan. Alis yun. Wala akong boses siya. Malangot siya. Okay. Maganda yan. Pag nangyari yan, dadali ko sa San Simon, papanoorin natin. Panunurin natin yan. Yan. Okay. Okay na kami. Okay. Good afternoon. Nandito po tayo ngayon sa bakuran o sa pamamahay ng ating kapatid na si Bernie Valencia. At tayo po ngayon ay nagkakaipon-ipon at nagkakaroon tayo ng pagsasalo-salo. Ang mga magkakapatid at ang kanilang mga kanya-kanyang asawa at ilang mga anak para po magkaroon tayo ng isang pagtitipon o reunion at magkaroon tayo ng konting kasiyahan. Magandang hapon po. I'm still here, reunion, family, Angeles. I bring sample there. But I am not around. Can you come back 5 o'clock or 6 o'clock? I bring already sample there in my house, but maybe you don't know where. Because I don't know that you are coming. No, this time. Five o'clock. Yeah. Yeah, I talk already, boy. I told boy. Hello. We have already many sample. I bring mountain. Yeah. Easy. I will make it. Easy. Morning, I will send you through boy. You tell boy, come to my house, give sample. 10 milli. Yeah. Sabi natin ngiti, yung hindi nakangiti, papain natin. Pag sinabi, okay. Sige. Magano tayo yung nakakatawa. Unang-una, yung pinakamagandang kwento muna. Kung sino ang pinakamagandang kwento, palaging may prize. Okay? Okay ba? Okay, ang unang-unang magkukwento sinong magkukunang-una? Siyempre, pinakamatanda, papuntang pinakabata, di ba? Oo. Kahit yung nakakatuwa. Ay, hindi raw pwede. Wala akong magagawa. Sige. Ito, ibibigay ko na kay Bapang Persing mo. Natin si Ate Luning. Pakantayin na lang natin.
apoy din ko. Puros lang talok at suso. Guys, ako na yung mga kanyan mo. Halika dyan eh. Di siguro 50 million kaya nga siya pangin eh. Apat siya kotsong bahan yun eh, sa tilimba na yun. Dati yung tusutusan niya. Istuntiran me, marami niya po. Oo, malya. 2 years ko na yung penigobra yun, kasarangaya. Itang old Clark Power Plant. Itang may pinatubo kanina. $5.30 manginahit na kapong kayo. Dali. Kaya ako din kung kanina. Kaya, pabrika. 12 hectares. Ako ma-delay. Ngayon, ang pinakamagandang gawin dyan, baka makarating ako ng mga 6 to 7, ipoprocess ko pa yung hinihingi niyang 10 mm. Yung sample para madala niya sa Japan, mapatesting, may dala na ako dyan eh, kaya lang hindi pa nakaprocess. Ipoprocess ko muna sa laki na gusto niya. Para madala niya, kung gusto niya, dali mo na lang kunin mo bukas ng umaga dyan sa bahay, at dali mo na sa kanya sa Maynila, bukas ng maga. Oo. Di pagbalik. Punta ka sa bahay ng mga alas 6, alas 7 ng umaga. Ha? Hindi na. Sige, bukas na lang maaga-maga. Bibigay ko sa'yo. Okay. Hindi pwede dito? Ang nakikita nyo ay si Lolo Doy. Ang Lolo Doy nyo, ito ang nagsasalita, katabi yung Lolo Uweng nyo, Rowena. Nakikita nyo, itong pinag-uusapan namin dito ng aking mga kapatid, mga hipag, ngayon ay 2005, January 8, 2005. Ang team namin dito ay sinasabing mula ngayon
hanggang makalipas ang 20 taon, kung ano na kami ngayon at kung ano magiging ano na kayo sa mga panahon na yan. Nakikita nyo dito sa camera, ang lolo Doy nyo ay puting-puti na ang buhok. Bata pa naman, 53 anyos pa lang. Ang lola Weng nyo ay maitim pa ang buhok at maganda pa, batang-bata. Kaya, ang ibig ko sabihin, nung mag-asawa kami ng lola nyo, ako 32 anyos, siya 16 anyos, kalahati. Dahil kalahati ang agwat namin, kalahati pa rin yung aming pag-iisip na agwat, pati yung physical na karakter o pangangatawan. Pero nakikita nyo, mas bata sa itsura talaga si Lola Weng nyo. At nakikita ninyo, ang diferensya malaki. Pero nagsasalita ako ngayon dito, mga apo ko sa tuod, kami dalawa ng lola nyo, apo namin sa tuod, apo namin sa talampakan, at mga kamag-anak na mga in-law, pangkalahatan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sa panahon ngayon, na sa aming edad, at sa panahon ngayon, kung ano yung pangyayari dito sa mundo, kung ano ang ating mga katayuhan sa buhay, ay malaki ang pagkakaiba sa panahon ng mga darating. Halimbawa, 2 taon mula ngayon. Mga po, mga anak, aking mga minamahal na mga lahi, mga magiging lahi pa, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ang panahon ay nagbabago. Ang panahon ay paiba-iba. Walang permanente. Sa ngayon, sa maraming nagsasalita. Pero mayroong ding mga bagay, kahit hindi permanente, ay nagtatagal dito sa mundo. At marami ring mga bagay na sandali nawawala. Nakikita nyo, kung ano yung mga bagay na matagal bago mawala, ay doon kayo manangan sa inyong pamumuhay. Kung ano yung mga bagay na pansamantala, huwag niyong gawin sa inyong buhay. Karamihan yan ay bugso lang ng inyong mabilis na kaisipan, ng iyong edad, ng iyong pagnanais dito sa sanglibutan. Yun ay nakaka-apekto kung minsan sa inyo ng hindi maganda. Ang kagandahan ng buhay ay yung tayo ay diretso. Unang-una, mayroon tayong basihan sa ating pamumuhay. Kung tayo ay nasasalig at nananalig sa ating pananampalataya at naniniwala tayong maganda ang ating pananampalataya yan sa ngayon sa katuruan ng Biblia, sa ngayon sa katotohanan, ang mga bagay na yun ay pangmatagalan at hindi nagbabago. Kapag nandun tayo nakasalalay, doon tayo nagbabase sa ating buhay, tayo ay matatag. Tayo ay pagpapalain. Hindi tayo mapapahamak. Hindi nagbabago ang buhay kapag ganun. Subalit, kung tayo ay nananangan sa mga bagay na bigay ng mundong ito, mga pansamantalang mga sanhi ng ating mapusok na kaisipan, dulot ng ating murang edad, dulot ng ating kung minsan hindi magandang pagnanasa, yan ay mga bagay na pangsamantala. Isipin nyo muna ng maraming beses. Pahalalan na kayo ng ibang mga taong nakakaintindi. At pag-isipan nyo, bunga ng mga experience ng ibang tao, ng mga bagay na yan, bilang pansamantala, ay nagdudulot kung minsan ng hindi magandang resulta. Nagbibigay ng kapahamakan. Hindi kayo pagpapalain at kayo hindi magtatagumpay. Ang magandang panuntunan sa buhay, unang-una dapat magkaroon kayong pananampalataya, paniniwala sa sarili sa ngayon sa kabutihan, magandang pagkakapatiran sa kapwa. Hindi lahat nakakapagbigay ng kapanatagan sa buhay, ng katahimikan. Ang nagbibigay ng katahimikan ng kaisipan at kalooban ay ang malinis na konsensya, malinis na kalooban. Magsikap kayo'y matuto, ihasa ninyo ang inyong mga kaisipan, mag-aral, ang inyong mga abilidad, ang inyong mga kakayahan, manual skill, ay dapat huwag kayong magsawa
na mag-aral kahit kayo umabot na ng medyo may edad, o kahit abutin pa kayo ng inyong pagtanda, ang pag-aaral hindi nawawala. Ang pag-aaral ay hindi kumukupas. Yan ay nagbabago. Subalit sa kanyang pagbabago, lalo kayong nagkakaroon ng maraming kaalaman. Sa pagkakaroon ng maraming kaalaman, kayo'y natututo at nagagamit nyo ito sa inyong mga pamumuhay, sa inyong mga profesyon. No, hindi lang sa inyong pag-aaral habang kayo'y mga bata-bata pa. Pero kapag kayo'y natuto, ang pagkakaalam na yan, yung natutuhan nyo yan, magagamit nyo mabuti. Ang pagkakaroon nyo ng magandang pundasyon diyan sa mga ganyang kaalaman, ang magbibigay sa inyo ng magandang katuruan, ang magbibigay sa inyo ng pagkaunawa, yan ay magbubunga hindi lamang ng katatagan ng inyong mga karakter, pag-uugali. Matutuhan ninyo ang maganda kung ano ang buhay, at sa pamagitan niyan, kayo'y aasenso. Ang pag-aasenso nyo, unang-una, nagmumula sa pagpapala ng nasa taas. At sa tulong ng nasa taas, sa kanyang pagpapala, makikita nyo sa pamagitan din ng tulong ng inyong sarili kung anong tama na dapat gagawin sa araw-araw. Yan ang magbibigay nyo sa inyo ng magandang pagkakataon para kayo'y magbagong mabuti tungo sa pagtatagumpay. Direk, tama na ba? Tama na, okay.